Itago niyo na lang ako sa pangalang Maricar. Nag-aaral sa isang pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila. Subalit, pinanganak at lumaki po ako sa isang baryo sa Erosin sa Bicol. Ang baryo namin sa Bicol ay mabibilang sa tago at liblib na lugar sa probinsya ng Kabikulan, na kung saan ang aking ama ang namumuno bilang kapitan del baryo, habang ang aking ina naman sir ay isang mantatambal. Sa madaling salita po, isa po siyang manggagamot. Kahit liblib ang aming baryo, ay sagana naman sa mga pananim na prutas at mga gulay ang aming maliit na pamayanan. Kaya kalimitan po sa aming mga kababaryo ay madalang nang tumungo sa bayan para mamili ng mga pangunahin nilang pangangailangan. Subalit, ang mga magulang ko at ang mga nasasakupan namin ay may lihim na itinatago na matagal ng panahon naming kinaiingatan. Kung ano po ang lihim na ito po ang aming kwento. Nag-iisang anak ako ng aking mga magulang, kaya mahal na mahal nila ako higit pa sa kanilang buhay. Sa murang edad ko ay labis akong hinahangaan ng mga tao sa aming baryo. Hindi naman po sa pagmamayabang sir, kasi po maladiwata po ang aking kagandahan na hindi maihahambing sa ibang batang kababaihan po sa aming baryo. Ngunit isang araw sir, ay nalaman ng mga naninirahan sa bayan ng Erosin ang lihim na tinatago ng aming baryo. Dahil po sa isang aswang na nahuli nila na namibiktima ng mga alaga nilang hayop. At napag-alaman po nila na galing po ito sa aming baryo. Nang mahuli po nila ang aswang na iyon, ay pinahirapan daw po nila ito ng husto. At pilit nila itong pinapaamin kung totoo nga ba na angka ng mga aswang ang lahat ng naninirahan sa aming baryo. At kung aamin daw po ito, ipapalayain siya bilang kapalit po ng pagbubunyag niya sa lihim ng aming baryo. Wala pong nagawa ang kababaryo namin kundi ibunyag ang katotohanan at sinabi din po niya sa taong bayan na mismo ang aking ama ang pinuno ng mga aswang. Hindi naman po namin siya masisisi sa ganon dahil siguro natakot din po siya para sa kanyang buhay. Dahil sa nalaman na lihim ng mga mamamayan ng bayan ng Erosin ay nagkaroon po sila ng pagpupulong sa magaganap na paglusob sa aming baryo. Nilantad din ng kababaryo namin ang lihim na matagal na tinatago kapalit ng sarili niyang kaligtasan. Kinabukasan ng hapon ay sinugod ng taong bayan ng aming baryo para lupigin kami dahil salot daw kami sa kanilang lipunan. Kasama nila ang nahuli nilang aswang para ituro ang eksaktong pinagkukutaan na pinamumunuan ng aking mga magulang. Dahil walang kaalam-alam ang mga kababaryo namin, ay hindi sila nakapaganda sa nagbabadyang paglusob ng taong bayan para lipunin at puksain ang aming lahi. Nang marating nila ang pinagkukutaan ng aking mga magulang, ay sinunog nila ang mga kabahayan na gawa lamang sa pawid at kawayan. Kaya mabilis na natupok ang mga kabahayan. Tandang-tanda ko pa noon sir kung paano pagtatagain ng taong bayan ang aking mga kababaryo. Halos lahat ng sumugod sa baryo namin ay may mga dalang sibak at itak. Dahil bata pa ako ng mga panahon na yun sir, ay wala akong nagawa kundi ang umiyak habang pinagmamasdan ng aking mga kababaryo na unti-unti nilang pinapatay. Mas lalo akong humagulgol sa pag-iyak nang itali nila ang aking ama sa may puno at walang awa nila itong sinunog. Matapos nilang mapatay ang aking ama, ay nagmamakaawa naman ang aking ina na wag akong patayin ng taong bayan. Dahil bata pa lang ako
at wala pang alam sa mga nangyayaring kaganapan. Subalit, imbis na maawa sila sa aking ina, ay walang awa nilang sinipa ang aking ina sa ulo. Kaya napasubsob ito sa lupa. Lumapit ako sa aking ina upang damayan siya. Kahit na nagdurugo ang ulo ng aking ina, ay mas naisip pa rin niya ang aking kalagayan. Halos walang nagawa ang aking ina kundi ang yakapin ako para protektahan sa taong bayan. Dahil balak din nila akong patayin ng mga panahon na yon. Natatandaan ko pa, sir, ang mga panahong yon. Habang mahigpit akong yakap ng aking ina, ay ilang kalalakihan ang humila sa akin at pinunit ng aking damit upang gahasain. At nagkataon naman na magdadapit hapon na kung saan nag-aagaw na ang liwanag at ang dilim. Bigla namang sumigaw ng malakas ang aking ina. Sinabi niya sa taong bayan na mas hayop pa sila kung ihahambing sa mga tao sa baryo. Matapos iyon sabihin ng aking ina, ay biglang umihip ang malakas na hangin, sabay ang pag-usal ng aking ina ng mga kataga na tila ibinubulong niya ito sa hangin. Matapos magsalita ng aking ina ng taimtim, ay biglang nagbago ang anyo ng aking ina. Humaba ang mga kamay at binti ng aking ina, kasabay ng pagpunit ng kanyang balat sa likuran at pag-usbong ng malalapad niyang mga pakpak. Halos naging balat na taranta ang mga taong bayan sa pagbabagong anyo ng aking ina. Pati ang mga kalalakihan na nais akong gahasain ay napatigil sa kanilang ginagawa. Naging mas mabalasik pa ang anyo ng aking ina dahil sa biglang pagbabago ng maamo at maganda niyang muka bilang kawangis ng isang nakakatakot na nilalang. Matapos ang pagbabagong anyo ng aking ina bilang isang aswang na mandaragit, ay mabilis siyang lumipad sa himpapawid at isa-isa niyang dinagit ang ilang kalalakihan na nagtangkang humalay sa akin. Malinaw kong nasaksihan kung paano wakwakin ng aking ina ang dibdib ng lalaking nadagit niya sa himpapawid gamit ang matatalas niyang mga kuko. Dahil sa nangyari, ay nagsitakbuhan ng ibang kalalakihan palabas ng aming baryo. Dahil nasaksihan nila kung paano patayin ng aking ina ang iba nilang kasamahan. Nang magsitakbuhan sa takot ng ilang kalalakihan para iligtas ang kanilang mga sariling buhay, ay dinagit ako ng aking ina at dinala ako sa isang masukal na gubat malapit sa sapa kung saan may isang maliit na kubong nakatirik sa tabi ng sapa. Doon ko lang napag-alaman na kapatid pala ng aking ina ang nakatira sa kubong yon. Nang lumapag kami sa lupa, ay muling bumalik sa dating anyo ang aking ina bilang isang ganap na tao. Ngunit nang bumalik sa dating anyo ang aking ina, ay hubot-tubad na ito. Kaya mabilis kaming nagtungo sa kubo. At nang makalapit kami, ay agad naman kaming sinalubong ng kanyang kapatid na babae kasama ang kanyang asawa na isa ring aswang. Nang makapasok kami sa kubo, ay binigyan ng aking ina ng damit ng kanyang kapatid. At matapos makapagbihis ng aking ina, ay doon niya sinalaysay sa akin ang buong katotohanan. Sinabi sa akin ng aking ina na angkan daw ng aswang ang aming pamilya, pati na ang kanilang nasasakupan. Lahat daw ng nasa baryo na iyon ay puro mga aswang. Ngunit hindi naman nila ginagambala ang mga tao sa bayan. Sadyang may isang aswang lang nakauri nila ang nangas namang biktima sa bayan. Napag-alaman ko, naluluwas ng Maynila ang kapatid ng aking ina kasama ang kanyang asawa para doon na manirahan. Kaya hinabilin ako ng aking ina sa aking tiyahin dahil may kailangan pa daw siyang gawin. Tinanong ng kapatid ng aking ina kung sino ang nagwaksi ng lihim nilang tinatago.
at sinagot naman iyon ng aking ina. Matapos akong ihabilin ng aking ina sa kanyang kapatid, ay hinagkan ako ng aking ina ng isang halik sa noo at pahapyaw ng ngumiti. Matapos niya akong hagkan at halikan, ay mabilis siyang lumabas ng kubo at muling bumalik sa aming pinanggalingan. Na mga panahong iyon, ay wala akong alam kung bakit kailangan pang bumalik ng aking ina doon sa aming baryo. Lumipas ang buong magdamag ay hindi pa rin bumabalik ang aking ina hanggang sa sinabihan ako ng kapatid ng aking ina na matulog na daw ako at baka bukas pa daw makauwi ang aking ina. Agad naman akong tumalima sa aking tiya. Kahit nahirap matulog kakaisip sa aking ina, hindi ko namalayan na ako ay nakatulog na. Kinabukasan, sa pagmulat ng aking mga mata ay isang masamang balita ang sinabi sa akin ng kapatid ng aking ina. Natagpuan daw na wala ng buhay ang aking ina sa masukal na gubat habang hawak nito ang pugot na ulo ng kalahi namin na nagsuplong sa taong bayan. Hindi na sinabi sa akin ng kapatid ng aking ina kung ano ang ikinamatay ng aking ina. Basta ang sinabi lang niya sa akin na natagpuan daw nila na wala na ang aking ina. Habang sinasabi niya iyon, ay tumutulo naman ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Lumipas ang ilang araw, ay nagtungo kami ng kapatid ng aking ina sa Manila, kasama ang kanyang asawa upang doon naman nirahan. May kamag-anak kasi ang asawa ng aking tiyahin sa Maynila na matagal nang naninirahan doon. At may maayos daw ito na pamumuhay. Nang makarating kami sa lungsod ng Maynila, ay doon na rin ako nag-aral hanggang sa Magdalaga. At ngayon ay malapit na akong magtapos sa kolehiyo sa kursong medisina. May kaya kasi ang pamilya ng asawa ng kapatid ng aking ina. Kaya napag-aral nila ako sa magandang kurso na gusto ko. Kahit wala na akong mga magulang, ay tumayo naman sila bilang isang tunay na magulang para sa akin. Ngayong kasalukuyan ay hindi naman ako ganap na isang aswang dahil wala naman akong namanang binhi na mutya na galing sa aking mga magulang. Hanggang dito na lang po sarang masalimuot kong kwento. Kahit nagaling ako sa angkan ng mga aswang, ay masasabi ko naman po sa aking sarili na hindi ako masamang tao. At hindi rin halang ang bituka ng tumatayo kong mga magulang ngayong kasalukuyan.